Hey guys, welcome back naman sa panibagong video. Ang video natin for today is Eco Myths Busted. So, magkakaroon tayo ng mga iba't ibang myths and ibabust natin siya. Let's go! Myth number 1. Isa lang naman akong tao, hindi ko mababago yan. Ito yung kadalasang reason ng mga tao. Lagi nilang sinasabi, maliit lang naman ng bag ko. Wala naman epekto kung magtatapon ako ng basura o kaya hindi ako mag-recycle. What if isipin lahat ng mga tao yun? Hindi wala talagang hililos. Kaya lalong lalala ang pollution, global warming, at lalong iba-iba pa. So, ito yung real talk. Bawat isa sa atin may impact. So, isipin mo, nagpatay ako ng ilaw, nagtipid ng tubig, o di kaya nagdala ako sa sarili kong tumbler. Maliit man yun, pero kung isipin mo kung 1,000 tao yung gagawa nun, hindi mas lalong lalaki yung action. So, isipin mo to ha. So, nagdala ako ng tumbler ko. Tapos lahat ng klase ko nagdala din. Buong school nagdala talaga ng tumbler. O, isipin mo kung ilang plastic yung masasave nyo na hindi itatapon that day lang ha. O, isipin mo araw-araw pa yun. O, diba? O, ito naman. Tayo nag-conserve ng tubig. Pag nag-toothbrush tayo, habang nag-toothbrush, patay mo yung tubig. Hindi naman pag nag-CR tayo, parang limitan lang natin yung tubig. Huwag tayo mag-aksay ng tubig. O, ilang liter o gallons yung masasave natin. O, sabay-sabay, 1,000 tao nagpatay ng ilaw. Ilang kilowatt per hour yung masasave natin. So, diba, ang key dito is small actions plus many people equals big change. So, tara na. Let's save Mother Earth. Myth number 2. Recycling solves everything. Akala ng karamihan, basta raw mag-recycle is okay na, pwede na, at solve na yung problema sa basura. Pero ang totoo, hindi lahat ng basura is pwedeng i-recycle. Tapos, minsan, yung mismong recycling process pa yung nakadagdag sa pollution dahil sa energy at chemicals na ginagamit. Ang dapat nating itatak sa utak natin, recycling helps, but hindi ito sapat. So, itong tatlong to ang tamang hakbang, tamang approach. Reduce, reuse, recycle, in that order ha. So, ang reduce, bawasan natin. Huwag na tayong gumamit ng mga disposable na items. Halimbawa, huwag ka nang bumili ng tubig na nasa plastic bottle. Magdala ka ng tumbler, katulad nung diniscuss ko kanina. Tapos, reuse. Gamitin ulit. Katulad ng mga lumang lalagyan, papel, at plastic. Recycle, ito na yung last option na natin to. Kung hindi na talaga pwedeng gamitin ulit. So, itong tatlong to, makaka-help to sa atin. Pero, kung magre-recycle ka nga, di mo naman ginawa tong dalawang to. So, parang paikot-ikot na lang yung problema. Hindi na natatakos kasi hindi naman natin binabawasan. Hindi naman natin ginagamit ulit. Recycle ka lang na recycle. Hindi naman to nakakatulong. I mean, nakakatulong siya, pero hindi siya sapat eh. So, yun yung tamang approach. Reduce, reuse, recycle in that order. Myth number 3. Paper is always better than plastic. Marami nagsasabi na ang paper is eco-friendly while plastic is bad. Kahit sinong tanongin mo, ganun yung sasabihin, di ba? So, alisin na natin yung stereotype na yun dahil hindi lahat ng paper products ay automatic na mabuti para sa ating kalikasan. Minsan pa, mas malaki pa ang environmental impact ng paper. Depende sa kung saan mo ito ginagamit o paano yung ginawa yung paper na yun. The truth is, depende ito lahat sa paggamit. Alam natin na ang paper gawa siya sa puno. So, ano lang siya, kung mas maraming ginagamit na paper, mas maraming puno ang puputulin para lang makagawa yun ng paper bags at cups. Plastic, on the other hand, mas tumatagal. So, mas reusable siya. Halimbawa, tumbler or container na matagal mong ginagamit, mas eco-friendly siya sa paper. Kasi paper, saan gamit mo lang? Marumi yan, tapon na kasi hindi naman pwede hugasin yun. Tapon mo na, wala na. Basura na naman. So, the point is, the best choice is what you can reuse, not just what looks eco-friendly. Myth number 4, pag nagtanim ka ng isa, okay na. Maraming naniniwala na pag nagtanim ka ng isang puno, okay na yun, sapat na yun para makabawi ka sa kalikasan. Parang, nagtanim na ako goods na yan. Hindi. Ang tunay na tumutulong sa environment ay yung pagpapangalaga at pagpapatubo ng itinanim mo. So, ang totoo dyan is, planting is just the first step. Kung hindi mo aalagaan yung puno, hindi mo didiligan, tapos hindi mo paprotektahan sa sobrang araw o basura, posibleng mamatay lang yan sa loob ng ilang linggo. So, mas okay kung regular mong didiligan.
Tapos lilinisin mo pa yung paligid ng tanim. Tapos poprotektan mo pa yan sa mga hayop o tao na pwedeng makasira. Yun, doon na tayo magsisimula magkaroon ng pagbabago. So, ang dyan, hindi to plant and forget. It's plant and protect. So, ayun, hindi lahat ng akala mo ay totoo. Ang totoong kalikasan kailangan ng totoong aksyon. So, hindi siya puro akala lang. So, yun lang, tara na, save na natin ang planet Earth dahil ito lang yung tanging planet na capable mag-sustain ng life. Dito lang tayo nakatira. Dito lang tayo mamamatay. So, protektahan na natin to for the future generation. Let's go! I'm out.